Ito na mga lods ang bagong episode, welcome sa Manhwa TV Tag Recap. Kung hindi mo pa napapanood ang mga naunang episode ay siguraduhin na silipin ito sa ating channel. Kaya simulan na natin ang kwento. Sa nakaraan, dumaan sina Inrid at Finn Torres sa ikalawang ruta ang pag-akyat sa pader kaya bago sila makarating doon ay umakyat muna sila sa mataas at mabatong bundok, kung saan labis ditong nahirapan si Inrid dahil kanyang pasanin sa bandang likod ang mabigat na espada. Gayunpaman ay nakarating rin sila sa tuktok ng bundok at sa wakas ay nakahinga na rin ng maluwag si Inrid. Bukod pa rito ay narinig nila ang hiyawan ng mga asong Lycan at nakita nila mismo ito. Kalaunan ay nakita na rin nila ang pader na kanila rin aakyatin at tumakbo sila ng mabilis papunta sa pader upang hindi sila makita ng mga nagbabantay at doon makapagtago mismo sa pader. Nang malapitan nila ang pader ay agad nila itong inakyat. Subalit sa kanilang pagpasok ay may hindi sila inaasahang mangyari, at dito nila nakaharap ang nagbabadyang panganib kung saan isang babaeng magician ang nakaabang sa kanila. Nang makita nila ito ay agad na tumakbo si Torres at Finn upang takasan ito samantalang si Inrid ay nagpaiwan at nilabanan ang babaeng magician ngunit sa kasamaang palad ay nauwi silang lahat sa kanilang pagkasawi. At dito nga ay muling nagkita si Inrid at ang boatman pagkatapos ng mahabang panahon, at pinipilit ng boatman na kumbansihin si Inrid na sumuko na lang at magpahinga na tila binubuli niya ito ngunit lalo pang lumakas ang loob ni Inrid at sinabi sa boatman na ito mismo ang pader na kinakailangan niya upang siya'y lumakas at magpatuloy pa. Ngunit tinawanan lang siya ng boatman sabay sabing tingnan na lang natin kung makakaya mo pang sabihin yan pagkatapos mong makaharap ang ikatlong pader na pipigil sa'yo. Pagpapatuloy. Nagmungkahi si Inrid kay Finn na dumaan sila sa pangatlong ruta at dito nga ay tinanong siya ni Finn kung bakit gustong magpanggap ni Inrid bilang mangangalakal at bakit ngayon pa naisipan ito ni Inrid. Sagot ni Inrid na dahil meron siyang masamang kutob patungkol sa unang ruta at iyon ang butas ng mga aso. Nang sabihin yun ni Inrid kay Finn ay agad rin naman niya itong sinang-ayunan at ayos lang na dumaan sila sa pangatlong ruta. At sinabi pa ni Finn kay Inrid na sasama sila sa totoong mga mangangalakal upang magbalat kayo at makikisabay sa kanila at pagkatapos ay dadaan sila sa mismong main gate at papasok na sila sa cross guard. Agad namang tinanong ni Inrid si Finn kung kailan papasok ang mga mangangalakal na iyon sa cross guard. Sagot ni Finn na bukas na. Nang marinig ni Inrid iyon ay sandali itong nag-isip at sa isip-isip niya na kung hindi nila malalampasan ang pader na ito ay hinding-hindi na sila makakalusot pa sa cross guard. At tinanong niya ang kanyang sarili kung ano ba ang kondisyon ng ikatlong pader na ito. Samantala nagtanong rin si Torres kay Finn na kung gayon ay makakapaghintay sila ng isang araw pa. At kinumpirma naman ito ni Finn at iminumungkahi niya sa kanila na dahil may libre na silang oras ay bakit hindi na lang sila magsaya at magsagawa ng party. At sa sandaling iyon ay agad na inutusan ni Finn ang kanyang membro na ilabas lahat ng meron sila at agad rin namang sinunod ito ng kanyang membro. Nang marinig iyon ni Inrid ay tinanong niya si Finn kung ano ang ibig nitong sabihin sa gagawin nila. At dito nga ay inilabas na nila ang lahat ng dala nilang pagkain at inumin para mag-party at magsaya. Nang makita iyon ni Inrid ay nagtaka ito at sa isip-isip niya na aniya huwag niyong sabihin na pinaplano niyong mag-inuman dito mismo malapit sa lugar ng mga kalaban. Tanong ni Inrid sa sarili kung nasisiraan na ba ng ulo ang mga ito. Nang makita ni Inrid na nagsisimula ng mag-inuman ang mga kasamahan niyang baliw ay agad niya itong nilapitan at sabay tinanong si Finn na kung hindi ba mapanganib na hahayaan lang nilang magpabe sa kanilang sitwasyon ngayon. Ngunit sinagot siya ni Finn na ang pagiging masyadong nababagot ay hindi makakabuti para sa kanila. Dagdag pa ni Finn habang makikitang nakikipagtagay ito alak ay sinabi niya kay Inrid na pag ang iyong katawan ay naninigas ay magsasanhi iyon sa panlalabo ng iyong paningin at sabay ring mawawala ang iyong focus. At sabay inalok ni Finn si Inrid ng inumin at sinabi sa kanya na samahan silang mag-inuman at sabay inasar pa niya si Inrid at sinabihan siyang mukhang naninigas na raw ang kanyang mga balikat na parang kasing tigas ng bato. Ngunit makikita natin si Inrid na mukhang wala sa mood ito makipagbiron at sa sandaling iyon ay saglit na nag-iisip si Inrid at sa isip-isip niya ay napagtanto niyang tama ang sinabi ni Finn sa kanya dahil nararamdaman na niyang nagiging makitid na ang kanyang paningin. At palagi niyang iniisip na sa tingin niya ay ang pagmamadali ang tanging paraan. Ngunit ang katotohanan, ay nangangahulugan na ang paghinga ang mas mainam. Sa puntong iyon ay tumalikod si Inrid at naglakad-lakad.
At habang naglalakad ay hinuhugot niya ang kanyang espada at napagtanto niyang ang pagiging desperadong magsikap ay hindi ang kasagutan sa kanyang mga iniisip. At dito nga ay muli niyang itinaas ang kanyang longsword na halatang magsasanay na naman ito at sa sandaling ito ay ipinikit niya ang kanyang mga mata, at sa isip-isip niya na oras na upang tumigil at burahin ang mga kaisipang iyon at gagawin niyang makahulugan ang araw na ito. Nang makita iyon ni Finn ay ipinagtaka niya iyon at sinabihan na niya si Inrid na magpahinga ngunit sa halip ay anong ginagawa niya. Samantalang si Torres naman ay makikitang umiinom lang ito at mukhang wala itong paki sa ginagawa ni Inrid dahil expected na niya ito kay Inrid at sinabi kay Finn na ganyan na talaga ang paraan ni Inrid sa kanyang pagpapahinga. Napangisi na lang dito si Finn dahil sa labis na no-weirduhan ito kay Inrid habang nakatingin ito sa pagsasanay ni Inrid. At sa pagsasanay ni Inrid ay makikitang napakatindi ng kanyang mga hampas ng espada sa hangin at sabay nagsilabasan ang mga bato-batong muscle ni Inrid sa katawan na tila napupunit na, at dahil doon ay mukhang naliligo na ito sa kanyang pawis. Habang pinagmamasdan iyon ni Finn ay natutuwa ito na mukhang nagsisimula ng makaramdam ng kalibugan at sabay sabing sa tingin niya ay magandang tingnan ang katawan ni Inrid at gusto niya ang pangangatawan nito. Nang marinig iyon ni Torres ay makikitang nanlungo ito na mukhang nagsisimula ng makaramdam ng selos at sinabi kay Finn na huwag niyang sabihin ito sa kanya. Pagkatapos ay nagsimula na ring sumapit ang gabi. At makikitang tapos na silang mag-inuman at nagsisimula na rin silang magpahinga. Habang si Inrid naman ay nakaupo at hinahasa ang kanyang espada habang ginagawa ito ay sa isip-isip niya na nasaksihan niya ang bihirang mangyari ngayong araw. At ang pagiging mag-isa ay hindi sapat upang gawing makulay ang araw na ito. At sinabi pa niya na dati raw ay nakakaharap nila ang pader at ipinagtataka niya ito aniya dapat raw ay nakaharap na nila ang pader ngayong araw. At patuloy siyang nag-isip at sinabi niya na ang hanay ng Greyhound ay tinambangan sila sa tunnel. At bukod pa rito ay ang babaeng mage na hamarang sa kanila doon sa pader. Kaya ngayon sino na ang haharang sa kanilang daraanan? At sa pag-iisip na iyon ni Inrid ay biglang dumaan ang malakas na hangin na tila nagpapahiwatig ito na may isang parating na nagbabadyang panganib. At dito nga ay nakita natin ang isang paa ng halimaw ang tumatakbo ng mabilis. At isa palang Lycan ang tumatakbo ng mabilis at pagkatapos ay huminto ito ng sandali at sinundan niya ito ng pagsigaw na parang asong lobo upang marinig ng mga kasamahan niya at halatang hudyat iyon upang magtawag ng mga kasamahan. Nang marinig iyon nila Finn ay agad silang naalarma na mukhang labis na nagulat na tila nakakapangilabot ang kanilang naramdaman. Samantalang si Torres naman ay ikinagulante niya ito at halatang nanindig ang mga balahibo nito sa takot. Habang si Inrid naman ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa pagkagulat at naging alerto bigla. Dahil sa tunog na iyon ay nabigla silang lahat at sabay-sabay na nagsipagtayuan at mababakas sa kanilang mga mukha ang matinding takot na tila ito'y makapanindig balahibong panganib at sa sandaling ito ay sa isip-isip ni Inrid na ang narinig niyang tunog kanina ay isang tropa ng mga Lycan na kanyang nakita sa nakaraang loop na pinagdaanan nila. At dito nga ay nakita nilang lahat ang isang tropa ng mga Lycan na mabilis na paparating sa kanilang kinatatayuan, at mukhang gutom na gutom ang mga ito na tila hindi pa kumakain ng ilang araw at sabik na sabik ng makatikim ng karne ng tao at uhaw sa dugo ng tao. Habang papalapit na ang mga Lycan sa kanilang kinatatayuan ay agad na sumigaw si Finn at sinabihan ang kanyang mga kasama na tumakbo na. Ngunit nagtaka dito si Inrid na tila sa tingin ng kanyang mga kasamahan ay lubhang napakamapanganib ng mga halimaw na dumating, at halatang gustong-gusto na naman niyang makipaglaban sa paparating na mga halimaw. Subalit sa pagtatangkang tumakas nila Finn mula sa mga halimaw ay mabilis na nakarating agad ang mga Lycan sa kanilang kinatatayuan dahil sa biglang huminto na lang ang mga Lycan sa kanilang pagtakbo. At sa puntong ito ay tuluyan na nga silang napalibutan ng mga Lycan na tila wala na silang matatakasan pa na tila na corner sila na parang daga at labis nila itong ikinagulantan, at makikitang lahat sila ay nagsipaghanda upang makipaglaban at makipagsabayan na sa mga halimaw na labis na uhaw sa dugo ng tao. Habang napapalibutan na sila ng mga halimaw ay nagawa pa nilang mag-usap-usap at sinabi ni Torres kay Inrid na para labanan ang iisang Lycan ay kakailanganin niya ang 10 sundalo. At ang bilang ng mga ito ay 20 at samantalang ang bilang nila ay 6. At ang huling sinabi ni Torres kay Inrid ay ito na ang katapusan nila. Habang si Finn naman ay makikitang nagsisimula na itong makaramdam ng panginginig dahil sa takot at sinabing wala silang nakitang senyales sa pagdating ng mga halimaw na ito,
at sabay na pamura na lang ito at sinabing saan ba nanggaling ang mga Lycan na ito. Habang si Inrid naman ay nanatiling nakaalerto lang sa mga kalabang halimaw na kahit anong oras ay maaaring umatake, at bulong niya na kahit siya ay hindi rin naramdaman ang presensya ng mga halimaw na ito. At sa sandaling iyon ay doon siya nagsimulang mapaisip na marahil ay maaaring nagbabalat kayo ang mga halimaw na ito upang sila'y hindi maramdaman. At naisip rin niya na marahil ay kagagawan ito ng babaeng magician at sabay na naaalala niya ang mukha ng mangkukulam na si Resha ang rosas ng mga baging. At sa sandaling ito ay nagsimula nang ang dumagundong ng malakas ang mga Lycan bilang mababanggas at upang makaramdam ng matinding takot ang kanilang mga biktima, at magsimula na ring sumugod at umatake na halatang sabik na silang lapain ang kanilang hapunan ngayon. Dahil doon ay nagsimula na ring maging aktibo ang konsentrasyon ni Inrid sa laban o ang kanyang ika-6 na pandama, at sa sandaling ito ay sa isip-isip ni Inrid na sinabi niya kanina na hindi siya magiging desperadong magsikap ng mag-isa. Ngunit hindi ibig sabihin nito na susuko na rin siya. At dito nga ay nagsimula na sa pag-atake ang isang Lycan kay Inrid at makikitang sinabayan rin ito ni Inrid at halatang hahampas niya ito ng kanyang espada, at kasabay nito ay nakikita niya ang mga posibleng paparating na atake na tila kakalmutin siya ng Lycan. Ngunit sa puntong makikipagsabayan na siya sa atake ng kaharap niyang Lycan ay napansin niyang masyadong mabilis ito na kanyang ikinagulat, at dahil dito ay bahagya siyang natigilan. At sa mismong sandaling iyon ay nagpasya siyang iwasan ang parating na atake ng Lycan, kaya mabilis siyang umatras upang maiwasan ito ngunit sa kanyang pag-iwas ay kamuntikan na siyang tamaan ng atake mula sa Lycan dahil masyado talagang mabilis ang pag-atake nito, at makikitang tumama ang atake ng Lycan sa lupa at mukhang malakas ito na ikinagulat ni Inrid, dahil kung tumama ito sa kanya ay paniguradong guti-guti ang katawan at lasog-lasog. At dahil doon habang umaatras siya sa paghahabol ng mga Lycan sa kanya ay napansin niyang walang humpay kung umatake ang mga halimaw na ito, at basta-basta na lang nilang aatakihin ang kanilang punteriya sa lahat ng anggulo at direksyon at ito'y labis na ikinabahala ni Inrid. At sinabi pa niya na hindi niya magawang makaganti ng atake sa mga ito dahil mabibilis at patuloy lang sa pag-atake at mahihirapan siyang labanan ito, at sa pamamagitan ng paggamit niya ng concentrate on a single point bilang kanyang kasanayan ay maaaring magsanhi pa ito ng lubusang panghihina ng kanyang vision o paningin. Habang tumatakbo si Inrid paatras ay nanggigil ang Lycan sa galit kay Inrid at dumagundong ito ng malakas at nagpapakita ito ng pagiging mabangis at sa sandaling ito magtatangka na itong umatake kay Inrid. Sabay kinagat si Inrid ng kanyang matatalas na ngipin ngunit gayunpaman ay nagawang maarang ito ni Inrid ito sa pamamagitan ng kanyang espada. Sa halip na siya ang kagatin ay espada ang nakagat ng Lycan at mukhang labis na nandidiri dito si Inrid dahil sa mabangong hininga nito at laway na tila mukhang hindi na ito makakayanan pa ni Inrid. At sa sandaling pinipigilan ni Inrid ang kaharap niyang Lycan na kagat-kagat ang kanyang espada ay napapaisip ito, at sa isip-isip niya na kung ang problema niya ay ang hininga nito ay mali ang paggamit pala ng kanyang kasanayan at magsasanhi iyon ng lubusang panghihina ng kanyang vision, at kung gayon ay kailangan niyang palawakin pa ito. At sa sandaling iyon ay nagawang palawakin ni Inrid ito at nang palawakin na nga niya ang kanyang kasanayan, na tinatawag ng concentrate on single point na ginawang plural point ay nakita niya ang kanyang mga kasamahan na pinagpipistahan na ng mga Lycan, at ang kanilang mga dugo ay nagsisiliparan sa hangin dahil sa walang humpay na atake ng mga Lycan sa kanila, at makikita rin ang isang Lycan na hinahampas ang katawan ng lalaking membro ni Finn na parang laruan. At isa pang membro ni Finn ang nakagat ng Lycan sa kanyang lalamunan at habang kagat-kagat ito ng Lycan ay halatang sumisigaw sa takot at napapaiyak na lang sa tindi ng sakit. Samantala nakita rin ni Inrid si Torres na tinamaan ng atake mula sa Lycan at isang kuko na matutulis ang tumama sa mismong bandang likod ni Torres at tumagos mismo ito sa kanyang katawan at nagsanhi ito ng kanyang agarang kamatayan. Habang si Finn naman ay nakita rin ni Inrid na kagat-kagat ito ng Lycan sa kanyang leeg at tila mukhang wala na itong buhay dahil sa hindi na ito gumagalaw pa. At sandaling nakatingin si Inrid sa sinapit ng kanyang mga kasamahan ay labis niyang ikinagulat ito at sinabi niya sa kanyang sarili na bagamat kahit na alam niyang mauulit lang ang parehong araw na ito, ay nasasaksihan naman niya ang isang kahindik-hindik na pangyayari at brutal na pagkamatay ng kanyang mga kasamahan, at lubhang napakasakit nito para sa kanya aniya. Nang sa sandaling bitiwan ng Lycan ang pagkagat niya sa espada ni Inrid ay nakita ito ni Inrid at isang pagkakataon iyon upang gumanti ng matinding atake.
Kaya hindi na nga nagpatumpik-tampot pa si Inrid ay agad niyang winisiwas ang kanyang espada at tinaga sa lalamunan ang Lycan, at mukhang matindi ang pagkakatama ng Lycan na ito at dahilan upang mapatay ito ni Inrid. At pagkatapos niyang patayin iyon ay may isa pang Lycan ang susugurin si Inrid kaya mabilis siyang naghanda ng atake sa palapit na Lycan at sabay na isinagawa na niya ang atake. At nang makalapit ang Lycan ay naunahan siya ni Inrid ng atake na tuhod direkta sa ulo ng Lycan at ginawang tungtungan ito ni Inrid upang malaya siyang tamaan ang halimaw sa kanyang gagawing atake at sabay na sinaksak niya ito sa likod at napaungol dito sa sakit ang Lycan, dahil dito ay tuluyan nang nagalit ni Inrid ang iba pang mga Lycan. At may isang Lycan ang nakita ni Inrid na mabilis na nakalapit sa kanya at tila halatang magsasagawa ito ng suntok sa kanya habang nanlilisik ang mga mata nito at mukhang galit na talaga ito kay Inrid. At dito nga ay makikitang tinamaan ng mabilis at malakas na suntok si Inrid direkta mismo sa kanyang sikmura at mukhang napuruhan dito si Inrid ng napakatindi. At dahil sa tinamong malakas na suntok mula sa pinunong Lycan ay bumulwak dito ng dugo si Inrid at mukhang hindi na ito makahinga at labis niyang dinamdam ito at ikinagulat. At sa sandaling iyon ay nagsisimula na siyang magtaka at napapatanong na lang sa kanyang sarili kung bakit nagagawang sumuntok ng isang Lycan na ito. At doon niya napagtanto na mas matalino ang isang Lycan na ito kumpara sa iba pa niyang mga kasamahan at marahil ay ito mismo ang kanilang pinuno. At hindi pa doon natatapos ang pinuno ng mga Lycan sa kanyang pagsuntok kay Inrid at agad niyang sinundan iyon ng pagkagat sa braso ni Inrid. At bumaon ang mga ngipin nito ng malalim sa braso ni Inrid na tila mukhang wala ng kawala dito si Inrid at napapaiyak na lang siya sa sobrang sakit. Kasabay noon ay iwinagayway ng pinunong Lycan ang katawan ni Inrid sa ere na parang basahan habang kagat-kagat ito sa braso. At sabay na binitawan si Inrid upang ihagis siya sa itaas at makikitang wala nang magawa si Inrid sa sitwasyon na ito, dahil sa nabitawan niya ang kanyang espada sa oras na masuntok siya sa sikmura ng malakas. At habang nasa ere si Inrid ay napatingin siya sa kanyang ibaba at nakita niya ang mga ito na nag-aabang sa kanyang pagkahulog sa baba mula sa ere, at nanlilisik ang kanilang mga mata sa galit habang nakanganga ang mga bunganga nito, na halatang sisuloy nila si Inrid sa kanyang pagkahulog mula sa ere sa pamamagitan ng kanilang matatalas na ngipin habang naglalaway ang mga ito kay Inrid. At sa sandaling nahuhulog na si Inrid sa mga Lycan ay nagawa pa niyang tumingin sa kanyang mga kasamahan. At nakita niya ang kanyang mga kasama na nakahandusay sa lupa at wala ng mga buhay dahil punit-punit at gute-gute at lasog-lasog na ang kanilang mga katawan, na tila isang kalunos-lunos ang kanilang sinapit mula sa brutal na pagpatay ng mga Lycan sa kanila. At pagkatapos ng pagkamatay nilang lahat ay napunta na naman si Inrid sa lugar ng boatman at sinabi sa kanya na kahit na anong pader ang piliing akyatan ni Inrid ay lahat ng iyon ay masyadong matataas na mahirap niyang lampasan. Dagdag pa niya na hanggat ang parehong araw ay umiiral parent, ay patuloy pa ring babalikan ni Inrid ang mga eksenang ito. At tinanong ng boatman si Inrid habang nakangiti ito na halatang inaasar niya si Inrid at sinabi sa kanya na kung sa tingin ba ni Inrid na ang lahat ng ito ay masaya parent para sa kanya. Sagot ni Inrid na oo at hindi siya mapakali at dito nga bumalik siya sa parehong araw. Samantala habang nakaupo si Inrid ay makikitang nawirduhan ang dalawa niyang kasama sa kanyang mga ikanikilos, dahil narinig nila ang sinabi ni Inrid kanina na hindi raw siya mapakali at labis na ipinagtaka nila ito. Sabay tinanong siya ni Finn at Torres kung bakit nasabi iyon ni Inrid kanina at anong problema ba raw nito, tanong pa nila kay Inrid kung may sakit ba siya. Ngunit si Inrid ay nanatiling tahimik lang at saglit na nag-iisip at sinabi niya sa kanyang sarili na hindi siya maaaring walang gawin at maupo na lang dito na kagaya ngayon aniya. At sa sandaling iyon ay nagsimula ng tumayo si Inrid at sinabi sa dalawa niyang kasama na ayos lang siya at sila'y magpatuloy na upang pasukin ang cross guard. At kasabay ng kanilang pag-alis upang lumusot sa cross guard, at makikita sa kanyang mga mata ang determinasyon at alab sa kanyang puso upang subukan muling lampasan ang mataas na pader na nanatiling nakaharang sa kanyang daraanan. At sabay sinabi ni Inrid sa kanyang sarili na kahit pa ang lahat ng rutang kanilang daraanan ay may nakaharang, magkagayon pa man ay gagawa na lang siya ng isang panibagong daan at bilang kanyang sariling daanan. O sa madaling salita ay gagawa siya ng sariling paraan upang tagumpay silang makapasok at makalusot sa mahigit na bantay saradong cross guard. At dito na nagtatapos ang ating episode, abangan ang kapanapanabik na susunod na mangyayari.
At maaari kayang sa pagkakataong iyon ay magagawa na rin kaya ng ating bida na malampasan ang isang napakahirap na pagsubok na ito at ano na kaya ang gagawin niyang paraan upang malampasan ang mataas na pader na patuloy pa rin siyang nabibigo sa pag-akyat dito. Sa susunod na episode ay doon siguro natin malalaman kung magagawa pa kaya nilang mapagtagumpayan ang isang napakahirap na pagsubok. At kung nagustuhan mo ito ay huwag kalimutang mag-iwan ng like, comment, subscribe, para sa suporta ng ating channel, at maraming salamat sa panunood mo. Kita-kits tayo mga lods sa next video.